ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. Kumusta ang iyong paglalakbay dito sa lupa? May isang pagkakataon na kami ng aking pamilya ay nagbiyahe ng malayo. Halos 6 na oras ang biyahe. Dahil ako yung driver, habang kami nagbibiyahe, ay lagi akong tumitingin sa aking tagiliran, sa aking harapan, yung mga sasakyan ba na kasabay ko. At lagi kong ikinukumpara ang aking sarili na sila ay mas maganda, mas komportable ang kanilang sasakyan, mas malakas. Samantalang sa akin ay hindi ganun kaganda. At nagdudulot ito sa akin ng kalungkutan. At hindi lang yon, dahil malayo ang aming bibiyahe ay parang gusto ko nang bumigay, ayaw ko nang magtuloy dahil malayo at masakit na sa katawan. Ayan. Pero naisip ko na kailangang tapusin ko ang aking misyon. At ito ay yung dalhin ang aking pamilya sa isang lugar na ligtas at magampanan kung ano yung dapat na aking gagampanan. At dito ay nakamit namin, naabot namin yung lugar ng aming pupuntahan na maayos. Sa Ebanghelyo ngayon ay makita natin na itong si Pedro ay nung nakikita niya itong si Juan na sumusunod sa kanya. Si Juan na kung saan ito yung nakahilig sa dibdib ni Jesus nung sila ay nasa pagkainan sa huling hapunan. Ito yung tinatawag na John the Beloved, yung minamahal ng Diyos. At tinanong niya si Jesus, sabi niya, ano ang mangyayari kay Juan? Anong mangyayari sa kanya? Sabi ni Jesus, kung gusto ko siyang buhayin ng habang buhay, ano sa'yo? Sumunod ka sa akin. Ano sa'yo? Sumunod ka sa akin. Dito nakita ko na lahat tayo ay naglalakbay lang dito sa lupa. Dahil meron tayong misyon na gagampanan. At sa paglalakbay natin, ay dapat huwag nating ikumpara ang ating sarili sa iba. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pagdaraanan, may kanya-kanyang daan na tatahakin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na bakit mas maganda sila o bakit wala silang problema, bakit ako ganito, bakit sila ay mas binibiyaan ng Diyos, parang ganon. Dahil sa totoo lang, ang paalala ng Diyos sa atin, lahat tayo ay may mga istorya na sinulat na ng Diyos sa buhay natin na dapat nating isabuhay. At ang lahat ng mga nangyayari sa atin ay paraan ng Diyos para lalo tayong mapabuti. Paraan ng Diyos para sa ating pagpapakabanal. Kung anong estado natin sa buhay ngayon ay ito'y paraan ng Diyos para tayo maging banal. Para tayo'y mapalapit sa Kanya at makita natin ang Kanyang kapurihan, Kanyang kabanalan. At sabi niya, sumunod ka lang. Mag-focus ka lang sa akin. Huwag kang tumingin sa iba. Focus ka lang kung ano yung nangyayari sa iyong buhay, basta gampanan mo yung pinapagawa ng Diyos. Kaya pati ito ang paalala na Diyos sa akin ngayon na anuman ang buhay natin, anuman yung tinatahak nating buhay, dapat laging nakatuon lang sa Diyos. Huwag na tayong tumingin sa iba, tingin lang tayo sa Diyos. Ito'y napakalaga dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang tatahaking landas dito sa mundo. At nawa, yung pagtahak natin ng landas sa ating mundo, dito sa mundo, ay magdudulot sa atin ng magandang kwento sa ating buhay para sa iba. At dito may papakita natin kung gaano kabuti ang Diyos, gaano tayo minahal ng Diyos. Kapatid, itong paalala ng Diyos sa akin ngayon. Kung nagustuhan po natin ang ating refleksyon, ay bahagi natin sa social media, gawin natin good news ang social media, ang salita ng Diyos. At gawin natin viral ang salita ng Diyos. God bless and God is good.